Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi biten na September 15 hanggang 21 weekly reading. So Leo, kunin nyo lang po yung mga resonate kayo ha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Leo yun, kaya relax ka lang. Okay? Use your intuition para makuha nyo po yung mga mensaheng para sa iyo mula sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Leo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ito ko malaking bagay po yan para sa akin. Every time na meron po tayong free reading for Leos po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Leo, na naghihintay sa inyo ngayong buong September 15 to 21, inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Justice card. Yes, beautiful. In the area of what you want, you have the 9 of Cups. Wow, alam mo na Leo, kung lagi po kayo nanonood sa akin, alam mo na kapag lumalabas si 9 of Cups in any of the reading, ito na yung moment mo para mag-wish. So ngayon, close your eyes and meditate. At pag-isipan mo mabuti yung prayer mo because your spirit guides and angel guides nasa paligid mo lamang, listening and feeling the energy and frequency of your prayer. Para mabilis mapataas yan at madulog sa taas. So kung medyo mahaba yung prayer mo, go ahead, i-pause mo muna ang video, balik ka sa akin after your prayer, okay? 9 of Cups, wish fulfillment is here. Congrats po. In the area of what you need, you have the World card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the 9 of Swords. In the area of your near future, you have the Ace of Swords. Wow, a breakthrough is coming, conquering the world, finishing something at talagang matagumpay mo magagawa. So congrats po. In the area of your challenge for the week, you have the Knight of Wands. In the area of your fortune, you have the Eight of Swords. Beautiful. In the area of your divine messages, you have the Lover's card. At ang outcome mo for the week, eto yun mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano mo lingering energy in your background, you have the Hierophant. Wow! A closer look pagdating po sa inyong spiritual power, Leo. Ito yung linggo na magdasal daw, makinig sa iyong damdamin, palakasin ng iyong ugnayan sa Diyos. So yung pinapaniwalaan po kung ano po ang religion ninyo, ngayon ang ligong ito para palakasin yan at payabungin sa buhay mo. Some of you parang may hinihiling parang you're waiting for the answer from God. Listen to your intuition. Paalala rin sa iyo ng iyong planetary alignment and astrology. Saktong-sakto sa iyong Hierophant here na may tawag ang damdamin Meron kang gustong gawin, meron kang paniniwala, meron kang nararamdaman, idulog mo daw sa Diyos and let God do the rest for you. Ipahinga mo daw sa Kanya, itaas mo na sa Kanya, and everything will be fine. Nakita ko rito sa view parang meron kang gustong makuha and it will be given from a supervisor, a teacher, a mentor. Sa view parang may lalakaring papeles at yung taong ito sa kanya nakasalalay yung mga bagay na gusto mo makuha. And you just want this person to say yes and to give you what you want. Parang ganyan. So, meron ka mga negosasyon ngayon, pag-uusap, kailangan daw talaga sumunod ka sa proseso, Leo, okay, para makuha mo siya. And also, just listen. Listen. Give your whole ears and eyes and damdamin para magets yung sinasabi niya at sundin mo yun. It's all about you following orders and you putting yourself into the system para lahat ng mga bagay ay tugma at walang mag-go astray. Okay? Nakita ko yan for you. So, congrats po. So, at the center, you have the Justice card. Some of you, hindi ko alam para may family member na magpapakasal sa huwes. Something like that na kailangan ng pirmadong batas or commitment, something like that, pwedeng binyag or anything we do with authority and religious figure. Pwedeng communion or some of you parang may family member na hindi pa pala nakukumpilan, hindi pa pala nabibigyan ng communion, something like that, no? Parang inaayusin nyo na. Some of you parang may papers about divorce, annulment, or legalities na parang gusto mo na maging free, gusto mo na lumaya, gusto mo na magkaroon ng bagong buhay. And the law will give you that parang garantiya and assurance na yes, buti naman nakuha ko na, parang ganyan. So, some of you will have something to rejoice this time. Kaya ngayon, kumapit ka lang and go with the system. Sumunod ka lang sa nangyayari. Sumunod ka lang sa hinihingi sa'yo para makuha mo na siya. Okay? At your center, for others dyan, narinig ko na don't go with conclusion agad-agad. Parang, huwag ka daw magbibigay ng conclusion sa mga bagay-bagay without knowing the truth.
Okay? Kasi meron sa atin halimbawa sinabi ni pinsan, "Huy Leo, sabi daw ni ganto, ganto ka daw." Sabi mo, "Ano? Bakit niya sinabi sa akin yun? Ikaw naman sumugod ka kaagad." Hindi mo muna nilinaw kay pinsan kung totoo ba yun narinig niya o kung totoo ba yun nasagap niyang impormasyon. Kaya ngayon, lagi mong kapitan ang katotohanan para kung ano man yung next big step mo, may basehan ka. At hindi ka basta-basta nagagaling lang from hearsay, from sinabi ni ganto, ni ganyan. So make sure na inaalam mo muna. Go with your research. Don't jump into conclusion. Okay? Meron din sa inyo, kailangan daw this week, balansehin mo ang iyong buhay. You also need to give some and get some. Parang hindi pwedeng ikaw lang ng bigay, dapat binakukuha ka din. So make sure na kung yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo daw this week at makikita mo, ay parang wala lang ako naihita dito, parang ito, lahat binibigay ko bumabalik. So it's time for you to really figure out kung ano yung mga bagay na yon. Halimbawa, bigay ka ng bigay kay kapatid ng pera every week pero parang hindi mo pinapahalagahan, pinansusugal. So anong dapat mong gawin? Putulin na yung mga binibigay mo. Kasi hindi worth it eh. Hindi bumabalik sa'yo, kumbaga. Parang hindi, walang pinapatunguhang maganda. Parang ganyan. Kung halimbawa sa trabaho man to, kung effort ka ng effort sa isang bagay, hindi man napapansin, so parang feeling mo enough na, tama na. Baka yung effort ko napapunta lang sa wala. Parang ganyan. So ngayon, learn to balance your life. At lagi nakita ko rito, um, think first before you make a move. No? Mahalaga yan. Think first before you make a move. Yun ang bala mo this week para lahat ng gagawin mo ay tama at wala kang gagawin na medyo nakakatakot, okay? At saka walang malaking komplikasyon, kumbaga. Nakita ko rin dito sa ma-view, parang may dinasal sa mo, God, bakit po unfair? Masipag naman ako, matyaga naman ako, ginagawa ko naman yung tama. Bakit po hindi ko makuha yung para sa akin? Don't worry, bumabawi sa'yo si kapalaran. Parang binibigay na sa'yo yung mga bagay na pinagkait sa'yo dati. Kaya ngayon, makakarinig ka siguro ngayong ligong ito ng mga good news, mga pagbabago, mga bagay na mapupunta in your favor. Akala mo talo ka na, akala mo wala na, pero nandyan, bumabalik yung hustisya para ibigay sa'yo yung karapat-dapat na para sa'yo. Okay? Kaya ngayon, dapat talaga yung gagawin mo tama para tama din ang bumalik. Justice card, 10 of Wands ang kina-confirm dito. Mabigat na, mga responsibilidad, mga dala-dala, kailangan talaga balansehin na. Okay? At alamin mo yung mga pagbalancing yan base sa katotohanan. Halimbawa, sa pamilya, ikaw yung main sole provider. Lahat na lang ikaw gumagastos, ikaw naglalabas ng pera, bigat na yung pinapasan mong obligasyon. Sabi mo, teka, si kapatid naman kumikita na, si anak may trabaho na, bakit hindi sila mag-ambag para yung daladala ko gumaan? So, yung balancing hinahangad mo this time, iangkla mo sa katotohanan na meron ka sa buhay mo. Okay? Kung talaga ikaw lang ang inaasahan ng lahat, may mga paraan ka daw para gumaan yan. So, find those truths. Kung ano yung mga paggaan na pwedeng gawin para everyday, kumakayod ka man, at least meron kang strategy para gumaan yan. Sa view talaga naman, your hard work is really paying off. Okay, Leo? Sa mga Leos dyan, na kayod ng kayod, sobrang sipag, lahat ginagawa na, may kapalit, may kabayaran yung iyong pagsisipag. So, humaharvest ka na ngayon ng good outcome from your hard work. So, congrats po. In the area of what you want, you have the Nine of Cups. Meron kang hinihiling dahil sa pagsisipag mo, napakasipag mo, you're so workaholic, you're so selfless, you give more than actually what you can take. Kaya ngayon, alam ko marami kang hiling para sa mga anak siguro, para sa mga kapatid, sa magulang, para siguro sa sarili mo, sa pangarap nyo for the future. At eto na yung nakita ko. Dahil dire-diretso ka nagkatrabaho at talaga namang masunurin ka sa sistema, you're following orders, you're doing everything that you can to give, to give, to give. Nakita ko may katuparan tong prayer mo. So congratulations. Nakita ko rito, ang kailangan mo, Leo, ay tapatan yung blessing. Kapag dumating na siya, anong gagawin mo? That is the question. No? Parang sabi ng spirit guides mo, yes, darating sa yung hiniling mo, pero ano ba yung kakayanan mo para makip yan sa buhay mo? Yan, may umiikot po na helicopter sa aking bubungan, kung naririnig niyo. Parang that is a symbol for you to be alert. Maging alert ka kapag dumating yung blessing na to. Make sure na ready ka to embrace it, to fight for it, at makip siya for a very long time. Kasi marami sa atin humihiling. Pero kapag nandyan na, kampante na, bibitawan na, mauwi tuloy sa wala. So make sure na kapag dumating yan, alert ka and ready ka to embrace and do everything para makip siya sa life mo. The Nine of Cups, be clarified by the Nine of Pentacles. 9-9, Nine of Cups, Nine of Pentacles. Ang 9-9 po ay simbolo ng release. Ano daw yung mga dapat mong i-release? Ayan, paikot-ikot na yung helicopter sa ibabaw ko.
Talagang alert ka dapat this time. Nakatingin ka sa taas, nananalig ka sa Diyos, waiting for something to arrive, and it will be arriving in your life at napakaingay nito pagdating. I don't know why, itong blessing na hinihintay mo, itong wish na hinihintay mo, narinig ko parang maingay siya, malakas, everybody's attention is in you, whether sobrang saya nyo, nagsisigawang kayo, sobrang saya dahil nandito na, and that will lead you to your financial abundance, financial independence. Balikan ko lang 99 is all about release. Ano daw ba yung mga bagay na kailangan mong pabayaan at bitawan para pumasok na ito? Meron ka sa buhay mo. Alam mo yung learning things to let go for new things to come. Ganun yon. Punong-puno daw ang buhay mo ngayon. At meron ka mga bagay na dapat bitawan na hindi na mahalaga, na hindi na nag-serve sa'yo ng greater good, pero kinikip mo pa rin. Halimbawa, yung mga, bigyan kita example na literal para medyo may analogy ka. Halimbawa, yung cabinet mo, punong-puno yan ng mga plastic na bag na galing sa grocery. Kinikip mo lang doon. So yung cabinet na yan, punong-puno na, hindi mo na halos masara. Pero magagamit mo pa sana siya bilang lalagyan ng mga luma mong gamit. Walang paglagyan yung luma mong gamit nakatambak doon sa sala. Pwede mo ilagay sa cabinet na to. Pero dahil nakalagay dyan yung mga plastic na hindi mo naman ginagamit, hindi to rin mapakinabangan yung cabinet. So parang ganun. Learn to take all of that away. Para pag inalagay mo doon, mamalagay mo yung mga bagong bagay o mga bagay na karapat-dapat doon. So, learn to let go para pumasok yung abundance in your life. 9-9. Okay, with a 9 of Cups and a 9 of Pentacles, sinasabi rito, yes, you wish mo for money, you wish mo for this new negosyo. Some of you parang nag-pray for a new negosyo or a new property na talaga ikakatuwa mo sa'yo mo. Gusto ko mapundar yan, gusto ko mabili yun. Pero ngayon nagisipag ka at bumabangon ka. Nakita ko rin some of you are praying na sana magkaroon ka ng sarili mong pera, magkaroon ka ng sarili mong pagkakakitaan, magkaroon ka ng sarili mong negosyo para hindi ka na umaasa sa iba. No, nakita ko talaga you're building yourself. Building something for you na ikakatuwa mo. So ngayon, enjoy your life ha. And nakita ko talaga yung wish mo makukuha mo yan. Okay? In the area of what you need, you have the World card here. The World card's all about you closing something in the past. Meron ka daw talagang dapat bitawan na para makapasok ka na sa bago mong gagawin. Kasi sabi ko sa iyo, release, release, release. Ano yung mga dapat mong pakawalan para meron kang new era of your life entering at magawa mo na yung mga dapat mong gawin na destined for you. With the Justice card here, nakita ko talaga na yung kahirapan mo matatapos na. Kasi nandito yung world paangat World card here. Yung pinaghirapan mo, sabi mo, nasa na ba hostisya? Bakit hindi ko makamit? Bakit hirap na hirap ako ngayon? Papasok na yung world, ending of a cycle, ending of something, matatapos na yan, at papasok ka na sa bagong estado ng buhay mo na maaluwan na, maganda na, maayos na. So, kung meron ka bang kinakaharap na problema ngayon, Leo, don't worry, matatapos na yan. At mararamdaman mo na yung paggaan in a few months, in a few weeks. Nakita ko talaga dito na just do your best and finish this. Tapusin na. Sabi nga ng mga kalaban sa Ghost Fighter, tapusin. So, kung ano man yung mga dapat tapusin mo na yan ha. I-close mo na. Make sure na bago ka umandar sa bago, ay na-close mo lahat yan in a very nice way. Para walang habol, walang aberya, walang komplikasyon, hindi na naman bumalik. Okay? World card, some of you traveling. Nakita ko na parang balak mo umalis, balak mo lumipat na ibang kumpanya, ibang lugar, ibang industriya. Ito talagang magbibigay sa'yo na bagong simula. Okay? The world cards be clarified by the 3 of Swords. Yes, 3 of Swords, mapanakit na yung past, no? So, anong solusyon? Isara. Huwag nang balikan. Lalo ka daw hihirapan kung ikikip mo pa yan sa buhay mo. I don't know why. Either may meron kang mga past wishes or past endeavor, mga pangarap na pilit mong tinrabaho, napagod ka lang, nasaktan ka lang, pero asang-asa ka pa rin. Sabi rito, isara mo na yon para pumasok yung bago, para mapatingin ang mata mo sa mga bagong bagay at hindi ka nakapirme dyan sa bagay na yan. So make sure na meron ka talagang binibitawan na para hindi ka na masaktan pa ulit. Okay? Maging learning curve na lang yun. Maging learning lesson na lang. Kaya, nakita ko rito, move forward with the wisdom na nanggaling sa pinanggalingan mo. Okay? In the area of what's affecting current energy, you have the 9 of Swords. 9 of Swords, nag-ano ka na naman? Nag-overthink ka na naman, Leo. No? Marami ka mga bagay na iniisip ngayon. So, dapat daw your visions
to reality ay dapat nakatuon sa steady and intentional mong steps. No rush. Huwag kang masyadong mag-rush. Kaya to mga overthinking mo, itapon mo to ha. Sa mga desisyon mo, sa mga hakbang mo, sa mga gagawin mo na nangangailangan ng talagang mataimtimang pagkilos at talagang madibdiban na hardworking power from you, kailangan daw huwag ka masyadong matunaw o malusaw o malunod doon sa takot mo at kaba mo. May mga takot ka daw na wala naman, hindi mo mangyayari, hindi mo magaganap, pero nasa isip mo lang, yun ang kailangan mo i-practice this time. Tignan mo here, with the 8 of Swords in your fortune, kakawala ka dito. Kaya kung magagawa mo lang, Leo, na kumawala sa mga worries mo, the better. Especially here with the Justice card, hawak-hawak mo yung espada. So, basta alam mo lang yung tamang gagawin. Alam mo yung proseso, alam mo yung katotohanan, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ipangamba. Sabi mo, ay alam ko naman yung gagawin ko. Alam ko yan sinabi na sa akin. Pag nalinaw mo na at nalaman mo na, na-research mo na, madali na sa'yo para itapon tong mga kinakatakutan mo. Okay? With the 9 of Swords rather. At tatlong 9 na pala to, 9 of Cups, 9 of Swords, and 9 of Pentacles. Talaga namang, what do you need to release? Ano daw kailangan mo bitawan at pabayaan na para makapag-focus ka na sa tama? With a Hierophant here, I'm hearing you need to talk to someone. Whether kapatid mo yan, magulang, or anak, para malinawan ka, para magkaroon ka ulit ng kumpiyansa at lakas ng loob na, o nga no, tama ka, gawin ko na nga to. O nga, tama ka, dapat hindi ko na problemahin yan, okay naman pala. So, with the talk with this person na pinagkakatiwalaan mo, na vinavalue mo kanyang opinion, dyan lalakas ng loob mo. Okay? The 9 of Swords being clarified by the Empress card. Yes, pagtuunan mo daw pansin ngayon yung kaligayahan, ang love, passion, more than the negativity. Tignan mo, super magkaiba silang cards. Ito, nalulunod ka sa takot, sa pangamba, sa stress, sa worry. Pero siya, kampante siya. Nakaupo lang siya dyan, loving the surroundings, sitting pretty, kumbaga, and enjoying what she has. No? Ito, isang kompas lang niya, makukuha niya agad yung gusto niya. Kampante siya, nakaupo siya, maligaya siya, believe siya sa sarili niya, no? Self-love, self-care, confident, no? Dapat ganun ka rin. Maging confident ka daw that everything you're creating is gonna come to you. Huwag ka masyadong mangamba, huwag ka masyadong matakot. Pag puro ka stress, para papasok yan, para darating yan. Kaya ngayon, cultivate the time and energy to just be relaxed. Relaxed. Learn to have fun. Enjoy yourself, lumabas-labas ka, magpa-parlor ka, magpa-mani-pedi ka, especially here with the 9 of Pentacles, more about yourself, self-gratification, no? Parang magkaroon ka ng maraming time this week para bigyan ng sarili mo ng kaligayahan, ng kaayusan, pampering yourself, kumbaga, para hindi mo masyadong maisip yung mga bagay na nega, okay? Kasi kung puro ka nega din yung pasok ng energy. Kaya stop that, okay? In the area for near future, you have the Ace of Swords. Yes, yes, yes. Lahat ng hirap na sinapit mo at pagkatapos sa isang bagay, papasok ka sa isang magandang era ng buhay mo na successful at magiging super saya mo. Okay? Ganda ng trajectory, Kaya kalimutan mo na yung mga painful in the past. Learn to move on, learn to move forward, especially po in your solar eclipse on September 21. Meron kang strong alignment with your financial sector, and ito yung mga new ways mo to increase your income. Talagang bagong paraan to. Bagong paraan, a breakthrough is coming. Talagang i-enjoy mo yung proseso at dire-diretso ka doon, getting what you want, getting what you deserve. Kaya after this eclipse on September 21, dire-diretso na yung maganda mong tagumpay. For those naman po na self-employed, na client-based o may sariling negosyo, ito yung time for you to focus on the advice and the introduction and recommendation by other people, no? Especially po, meron ka mga generous client na papasok. So, may mga talagang introduction ka with your friends na ipapakilala sa'yo. Mga pwede mo maging bagong kliyente. Kaya sa mga self-employed dyan, congrats po. Lalago yung inyong mga negosyo o pagkakaabalahan or passion projects. But for some, especially po on September 22, Mars is entering your domestic sector. Tungkol sa pamilya, tungkol sa bahay. Kaya importante talaga this time to focus on your family and living arrangement. Tungkol sa home setting. Kaya ngayon, kung may mga bagay kang tanong, question, mga dapat asikasuhin, yung bubong na tumutulo, mga anak na nakakalimutan ng tignan kung may problema, mga utang sa ganto ganyan, mga dapat bayaran sa bahay, kailangan talaga ayusin na yung living arrangements ninyo and ang mga bagay usapin tungkol sa pamilya. With the breakthrough card here, yes, may papasok na new opportunity. Especially po sa inyong astrology and planetary alignment,
Pasensya na po, sinisipon talaga ako. Dahil po to sa eclipse in Virgo on September 21. At talaga kaming mga Virgo po kasi ako, mga Leo, no? So talagang humihina ang resistensya pag eclipse, may ubo, sipon, talagang garalgal na boses, so pagpasensyahan nyo na po. So, balik tayo sa iyong reading. Ayon sa iyong astrology and planetary alignment, sabi sa iyo, meron ka mga oportunidad for buying, selling, or renting a new place or helping a family member. So, talagang may breakthrough. May pagtutulungan, may tagumpay, may mga nasolusyonan na problema. Kaya huwag ka mag-alala. Lahat ng pinaproblema mo ngayon, merong katapusan. May katapusan ng heartache, may katapusan ng heartbreak, ng pagkagupo, ng bubog. Lahat ay makakapag-move on ka na at makukuha mo ni tagumpay dyan. Okay? Ace of Swords being clarified by, you have the Seven of Pentacles. Wow, 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 wow. Yung mga bagay na iniisip mo, magubunga siya. No? With a water, continue watering it. Huwag kang hihinto, huwag kang papanghinaan ng loob. Kung ano yung pinoproblema mo, nilalaban mo ngayon, go push until the end, ilaban mo yan because magbubunga yan, no? Makukuha mo yung matamis na bunga sa hinihintay mo. A breakthrough is happening, so congrats po. In the area for challenge, una-una, you have meditate and contemplate. Ito na yung panahon na mag-isa ka, learn to recharge. Sabi ko nga sa inyo, it's all about self-care, rejuvenating for yourself. Kaya kung medyo magulo ang mundo, magulo ang paligid, puro stress, puro worry, puro kaguluhan, learn to self-love, self-care. Maupo ka, enjoy your life, bilhin mo yung gusto mong bilhin. Self-love, self-care is your power this time. So, kung medyo punong-puno ka na at gulong-gulo ka na, matuto ka daw mag-meditate at pag-isipan mo muna mabuti yung mga dapat mong gawin. Another message, confidence is your key to success. Yes, ang iyon daan para sa tagumpay, para hindi mo ma-feel na nakakulong ka dito at wala kang magawa. Marami mga taong tutulong sa'yo, pero kailangan nag-uugat yan sa'yo muna. No? Bago dumating yung tulong from other people, ikaw daw muna ang dapat makonbinse mo ang sarili mo na kaya mo at magagawa mo. Kasi kahit anong tulong ng tao sa paligid, kung ikaw mismo wala kang kumpiyansa, sayang yun. Walang matutulong yung mga yun. So ngayon, nakarinig ko talaga, the help is coming, but your confidence is your power to move. Okay? In your challenge, yes, confidence, you have the Knight of Wands. Knight of Wands po is deliverer of good news. May dala siyang good news na whether text, call, chat, email, telling you to do something or telling you to, ito na yung simula para gawin na yung ginagawa mo o yung balak mong simulan na proyekto or plano. Pero dahil parang wala kang confidence, wala kang tapang, wala kang kumpiyansa na gawin siya, parang either uurong ka o aatras ka o sabi mo, ay hindi po ako magaling dyan, ay sorry baka hindi ko magawa, baka mag-fail, wag na lang, salamat na lang po. So pakahindian mo daw yung good news sa darating. So ngayon, maging go-getter ka, maging adventurous ka, maging palaban ka, kunin mo yung para sa'yo, huwag kang papakulong sa mga takot, kaba, alinlangan mo. Learn to close and stop this heartache or trauma or takot mo from the past. It will not happen again. Kaya nga sabi ko sa'yo, kahit anong daming blessing, kahit anong daming tulong, kung ikaw mismo wala kang lakas sa loob na itulay yan, mauuwi sa wala yan. Mapupunta yan sa iba na kayang-kayang gawin yan. Kaya kung ayaw mo mapunta sa iba yung blessing o yung mga bagong opportunity, kailangan palaban ka at matapang ka. And go-getter ka. Okay? Knight of Wands being clarified by, you have the Ace of Cups. Yes, it's all about your heart. Puro kaba, takot, alinlangan. You're thinking half empty kaysa half glass full, no? Lagi mo iniisip yung kanigahan, kaya yung mga bagay na gustong-gusto mo makuha, hindi mo mailaban, hindi mo makuha, hindi mo makamit. Gusto mo pa man din siya, pangarap mo yun, pero ano ba yung ginagawa mong kaukulang kilos para makuha yan? So, hindi pwedeng umaasa lang tayo sa ibibigay sa atin. Minsan may mga laban talaga tayong dapat paglabanan, dapat pagpaguran, dapat ilaban yung tapang. So, ano yung kaukulang strength mo at laban mo at adventure time mo to get this? Pangarap mo to eh. Sa'yo to eh. Gusto mo to eh. Alam kong gusto mo to. Naluwabas si Ace of Cups eh. You want this pero pang hinaan ka ng puso. Kaya ngayon tapangan mo and sumugod ka. You will get that. Okay? In the area of fortune, you are a beacon for others, a wise leader. Ngayon daw maging matalinong tao ka, maging matalinong leader ka na tutularan ka ng mga tao sa paligid mo. Time for you to regain your integrity, your honesty, your passion, your professionalism, no? Para pamayanihin ka or tularan ka ng ibang tao sa paligid mo. Nakita ko rin dito na you are not alone.
Ang wise leader ay hindi mag-isa. Meron ka mga tao sa paligid mo, friends, family, mga taong pinagkakatiwalaan mo na tutulong sa'yo to do the right thing. Hindi porket sinabi ko na wise leader ka, lahat ng gusto mo masusunod. Hindi. Ang wise leader, marunong tumanggap ng pagkatalo, marunong tumanggap ng pagkakamali, marunong tumanggap ng kritisismo, marunong tumanggap ng payo from other people, at handa siyang maging vulnerable at mahina sa harapan nila. Kasi pag ganun ka, kayang-kaya mong baguhin yung mga mali at kayang-kaya mong itama yung mga bagay sa buhay mo. So be a wise leader. Another message you have, opening to your spiritual source, finding sanctuary. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, palakasin mo ang iyong spiritual power. Kung ano man po ang relihiyon nyo, Leo, kung ano po ang inyong paniniwala sa inyong higher power, yun daw ang gawin mo, palakasin mo ngayon. Kasi kailangan siya sa mga laban mo sa buhay. Marami ka mga takot, duda, marami ka mga dapat iwanan, marami kang right step na kailangan isipin, kailangan gawin, at mga paghihirap o pagkayod na kailangan paglagpasan. Kaya ngayon, kung malakas ang pananampalataya mo, kakayanin mo siya hanggang dulo. Okay? In your fortune, you have the Eight of Swords. Eight of Swords telling you, yes, this time around, kakawala ka na sa shell mo. Kakawala ka na sa pagka-stuck mo. No? Ngayon, hindi ka na stuck, magdire-diretso na yan. Kung dati para nakabinbin o wala kang magawa, parang feeling mo, ito yung problema, ito yung solusyon, hindi tumutugma, wala akong magawa, hindi ako makawala. Ngayon, makakawala ka na. Makakahanap ka na ng right solution, right way, right paraan para magawa yan. So, don't worry, don't fret. Sabi ko nga sa inyo, help is coming. Especially po, this time, Saturn is opposing Sun and New Moon sa inyong planetary alignment. And it is telling you to overcome pressure. Maraming pressure sa paligid mo na gawin to, gawin yan, kinukulit ka na ng ganto, kinukulit ka ng ganyan. Ngayon, nakakadagdag yun sa init ng ulo mo o sa pagkalito mo to the point na hindi ka na makahanap ng right solution, right outcome or right way to get out of this. Pero ngayong linggo to, asahan mo na kailangan daw ikaw i-practice mo. Huwag ka mag-give in sa pressure, okay? Huwag kang papayag na apakpakan ka or diktahan ka or madaliin ka sa isang bagay. Nakita ko rito, mas payapa ang isip mo, mas makahanap ka ng way out of this. Kaya if you need to bumitaw muna for the day, umalis muna for the day, maglakad-lakad, manood ng sine, kung ano yung comfort thing na ginagawa mo every time pag sobra-sobra na yung pressure sa isip at puso mo. Time ka para bumitaw, and then pagbalik mo kinabukasan, makaisip ka na ng paraan. At mas malinaw na sa'yo yung gagawin mo. Narinig ko, lawakan mo daw ang isip mo, kasi napaka-microscopic ng view mo eh. Parang maliit at limitado lang yung pagtingin mo sa isang bagay eh. Pero kung lalawakan mo yan, with the help of other people, payo nila, tulong nila, may isip mo, ay tama ka nga no, ito nga dapat kong gawin. So magkakaroon ka ng bagong-bagong atake sa ginagawa mo. Makakawala ka na dyan. The Eight of Swords being clarified by the Eight of Wands. Yes, Eight of Wands, talaga nakita ko rito. Mag-focus ka lang daw, darating yung good news. It's gonna be quick. Because Eight of Wands is a quick movement, quick development, quick fashion. Talaga namang akala mo stuck ka dito pero hindi. Merong darating ngayong linggong ito, biglaan to. At maugulat ka din na parang, may solusyon na, may magandang balita na, meron ng development. So parang, it's time for you to really focus. Sabi ko nga sa inyo, kung merong blessing na darating, dapat kaya mo siyang tapatan eh. Magiging aligned ka eh. And very, very active ka in the pursuit of this. Kaya focus yourself, darating na yung solusyon sa ginagawa mo, makakaalagwa na yan. Kaya pag nakaalagwa na, sigasigan mo pa para makuha mo na siya. Time for good news, time for the right direction. Sa tamang direction ka naman, kaya gawin mo na yan. And believe in God. Kung may tiwala ka sa Kanya, dadaling kayo sa tamang landas. And nakikita ko talaga dito na the right answer will come to you very, very swiftly at mahatapos na yung problema mo na yan. In the area for divine messages, unang-una, you have creativity. Creativity is your inner expression. Unleash it. Yes, ngayon linggong ito, kailangan daw magkaroon ka ng mga hobbies. Kung magaling ka mag-drawing, magaling ka mag-makeup, magaling kang maggupit o magretaso. Kung ano man yung mga hobbies mo, kailangan mo yung gamitin this week para meron kang outlet pag naiinis ka, pag nabobore ka, o kaya pag pagod ka, para meron kang gagawin para maging busy, para makalimutan mo yung mga iniisip mong problema. So ngayon, be creative daw. Another message you have, gratitude. Be grateful for every moment
and keep a heart of gratitude. Yes, ngayong linggong ito, marami kang dapat ipagpasalamat, yung mga darating sa'yo na wish, yung mga bagay na i-indulge mo, yung iyong kasaganahan, yung mga bagay na meron ka, and also yung mga darating na bunga. So make sure na yung mga bagay na tapos na, yung mga bagay na nalagpasan mo, make sure na pinagpapasalamat mo sa Diyos yan para ibigay sa'yo yung mga bagay na hinihiling mo pa. Okay? Another message you have, rebirth. Every end is a new beginning. So talagang meron kang matatapos na lumang bagay sa buhay mo na dapat noon patapos na yan, pero ngayon may kalakasan ka to end that at talagang tapos na yung pain from that at bagong buhay ka na. Good for you. In the area of your divine messages, you have the Lover's card. Yes, it's all about your choices, your love, pwedeng pag-ibig, relasyon, pangarap, right path or career path or endeavor or passion project na malapit sa puso mo at papanindigan mo. It's all about commitment. Dalawang cards are telling you commitment, commitment, commitment. So kung meron ka mga bagay na inoohan mo, meron ka mga bagay na inako mo, sabi mo ako bahala dito, ako gagawa dito, panindigan mo. Laan mo lahat ng effort at time mo dyan. Because dapat meron ka daw isang salita. And you are trying to really be a responsible person this time. So kung ito ay tao man, pag-ibig, trabaho, negosyo, or anything, just put your whole heart on that. Passion. Give your passion dito para makuha mo yung good outcome from this. Okay? Lover's cards being clarified by the 9 of Wands. Yes. Kahit gaano ka daw kapagod, kahit gaano ka pa ilang beses na dapa, ilang beses na pumalya, ilang beses na nawala ng pag-asa sa isang bagay, kung talagang mahal mo yan, paggalaban mo yan, at hindi mo susukuan, continue putting your commitment and paninindigan sa bagay na ito. Magandang paalala sa iyo ng yung spirit guides. Ang outcome mo ito, but first bigyan mo na ito ng fortune cards. Unang-una, you have Rooster, an arrogant, boastful person you should not cross. Meron daw tao sa paligid mo na mayabang, arrogante, matigas ang ulo. Wag mo na daw pansinin pa, wag mo nang kalabanin, i-ignore mo na lang daw. Na, para attention seeker lang daw yung taong yan. Another message, you have table, hard work ahead. Yes, sabi ko nga sa inyo, this time around, yung trabaho mo this time, don't jump into conclusion. Ito na yung talagang panahon para yung sigasig mo ay magkakaroon ng magandang outcome. So congrats po. Another message you have, broken ring, parting of the ways in either romance or business. Yes, panahon talaga para iwanan na. Isara na yung isang bagay na hindi gumagana at very, very painful na. There's a confirmation for that. Okay? Another message you have, both money or property through an inheritance, winning or windfall. Yes, sabi ko nga sa inyo, pera, 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 and then winning something or getting what you wish for. Talagang kasaganahan na makukuha mo this time. And kaya itapa mo na yung mga worry mo because kailangan mo talagang maging confident in what you're doing eh. Kasi talagang paparating daw ang pera oh. Pera, property, or inheritance, whether winning that or talagang windfall sa buhay mo. Congrats po. Another message, you have mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Yes, dalawang beses lumabas yung card na meron talagang tao sa buhay mo, baka anak mo to, kapatid mo, magulang mo, o ikaw mismo, na napakatigas ang ulo, na kailangan mag-change ng ways in order for you na pare-pareho makaalagwa. Another message, you have turkey. Someone is behaving stupidly. Yes, 3 beses na. Sinabi dito, meron daw tao sa paligid mo na engot-engot. Either parang nasa sa'yo ang bola, Leo. Either itama mo siya, pukpukin mo ulo niya, or i-ignore mo na lang para sa'yo mo. Huwag natin i-big deal, bahala na siya sa buhay niya, parang ganyan. Okay? Ang outcome mo, Leo, ito yon for September 15 to 21, you have, wow, King of Wands. Vision, vision, vision. Sabi ko nga sa inyo, visions should turn to reality in a very steady and intentional steps. Dapat yung ginagawa mo ngayon, yung mga vision mo, yung mga gusto mong gawin, dapat paunti-unti ginagawa mo na yan. At dapat nakabase sa, sabi ko nga sa inyo kanina, realidad. With this two of swords here, with this sword here, symbolismo yan ng katotohanan, truth. So dapat yung ginagawa mo ngayon, yung pangarap mo, nakabase sa meron ka, sa realidad mo. Halimbawa, balak mo magtayo ng restaurant, pero may pera ka ba para dyan? May mautangan ka ba? Makakapag-loan ka ba? Kung hindi, huwag mo pilitin. Parang ganun, di ba? So, dapat yung bawat step natin ay depende sa ina-anticipate natin para hindi tayo mauwing disappointed at hindi tayo panghinaan ng loob. So, kung napaka-grandioso na mga pangarap mo, dapat meron ka rin
kalkulado at konkretong hakbang para maabot yun. Hindi pwedeng, pangarap ko maging singer, pero hindi ka naman nag-a-apply, hindi ka naman nag-audition, hindi ka naman kumakanta online, kahit ka sa videoke, hindi ka kumakanta eh. So, paano ka magiging singer kung wala kang concrete step? Parang ganon, parang ganon. Yun yung analogy sa kanya. But with the King of Wands here, kaya mo eh. Meron ka mga bagay na gustong gawin pero kaya mo. Huwag ka daw makinig sa mga nega, sa mga bashers mo. Parang kasi narinig ko, madali kang panghinaan ng loob. Madali kang, I don't know why, parang may sabihin lang si nanay, may sabihin lang si kapatid, may sabihin lang si anak, parang ay oo nga no, wag na lang. Parang ngayon mas payabungin mo yung passion mo, be outgoing, be fiery, no? Be self-assured. Yan, importante yan. Leo ka pa man din, no? Leo, be self-assured. Maging passionate and loyal ka sa mga bagay na ginagawa mo and it will be yours. Okay? Hindi ganoon kadali ang buhay. I'm not gonna sugarcoat you. Hindi kita babolahin. Pero kung talagang matapang ka at gusto mo yan, alam ko ilalaban mo. Okay? King of Wands being clarified by the Ace of Swords, yes. Basta malinaw sa isip mo yung vision. Tamang-tama yung sinabi ko kanina. Basta malinaw sa isip mo yung vision of what you truly want, it will be yours. Pangarap mo pumunta dito, pangarap mo maabot yan, pangarap mo makamit to. Kung malinaw sa yung intention mo at talagang buong-buo sa isip mo, hindi ka atras abante, hindi ka urong-sulong, makukuha mo yan. Kasi ang taong matapang at taong desidido sa isang bagay, walang makakapigil sa kanya para ma-achieve yan. So ngayon, ang unang step mo, malinaw muna sa isip. Pag malinaw sa isip yan, madali mo na makuha yan. Okay? So, Leo, ito po ang yung September 15 to 21 reading. Sa po ka nakaresonate, sa po nakarelate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James sa James Arrow PH. God bless everybody.